Samantala, dahil naman sa nabunyag na pabaon at pasalubong system umano sa AFP, pinasasampa na ng reklamo planter sa Office of the Ombudsman ng dalawang dating AFP chief at siyam na iba pa. Saksi si Lia Manyalac del Castillo. Imbes na plea bargain deal ng Ombudsman at ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia lang ang malinawan, nabunyag sa pagharap na ito ni dating AFP Budget Officer Colonel George Rabusa sa Senado ang umano'y conversion ng pondo para maging pabaong pera sa mga nagre-retirong general at pasalubong sa mga bagong pinuno ng AFP. Halos isang taon matapos ang testimonyang yan, inirekomenda ng Department of Justice na makasuhan ng pandarambong o plunder sa Office of the Ombudsman ang 11 individual na pinangalanan ni Rabusa. Kabilang sa pinakakasuhan si dating AFP Chief of Staff Diomedio Villanueva na nakatanggap umano ng 227.4 million pesos. Dating AFP Chief of Staff Roy Cimatu, 140 million pesos. Retired Major General Carlos Garcia, 386 million pesos. At dating Major General Jacinto Ligot na nakatanggap umano ng 360 million pesos. Bukod sa kanila, pinakakasuhan din ng plunder ang dating Resident Auditor ng AFP na si Divina Cabrera at 6 pang individual. It is up to the Office of the Ombudsman what to do with this. It may either adopt, modify, or even theoretically reverse. Dahil naman sa kakulangan ng ebidensya, lusot sa kaso ang 11 iba pa kabilang sina dating AFP Chief of Staff General Efren Abu at dating Lieutenant General Gaudencio Pangilinan na hepe na ngayon ng Bureau of Corrections. Ayon sa kampo ni Ligot, wala raw ebidensya na may ill-gotten wealth ito kaya wala raw plunder. Si Garcia naman, hindi pa raw naaabisuhan ukol dito ayon sa kanyang abogado. Wala pang tugon ang ibang inirereklamo ng DOJ pero sina Villanueva at Cimatu itininggi na sa pagharap nila sa Senado noon ang umano'y conversion at pabaon at pasalubong system sa AFP. Ako si Lia Manyalac del Castillo, ang inyong saksi. At sa ibang balita, itinaas na ng Department of Justice at DILG sa 1 milyong piso ang patong sa ulo ni retired Major General Jovito Palparan. Ito ay para mapabilis ang pag-aresto sa retiradong general na nahaharap sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Nagbabalik ang saksing si Lia Manyalac del Castillo. Sa kabila ng mga ipinadala raw niyang surrender feelers, wala pa rin sa kustodiya ng mga otoridad si retired Major General Jovito Palparan na inisyuhan ng arrest warrant noong Disyembre. Kaya naman itinaas na ng DOJ at DILG sa 1 milyong piso ang patong sa kanyang ulo. We are increasing the reward money, the informers or informants award for any information, any significant information that will lead to the arrest of retired Major General Palparan. So we're increasing it effective today from 500,000 to 1 million. Ang arrest warrant laban kay Palparan ay dahil sa hinaharap niyang kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng 2 UP students na sina Karen Empeño at Sherlyn Cadapa noong 2006. Hiniling na ng mga abogado ni Palparan sa Malolos RTC na bawiin ang warrant nitong Lunes pero wala pang tugon ang korte. Pinag-uusapan pa rin naman daw ng kanyang abogado at ni Palparan ang posible nitong pagsuko pero tuloy ang paghahanap at may lead na raw sa kanyang kinaroroonan ng NBI. Ayon sa PNP, malamang nasa bansa pa rin si Palparan na sa bisa ng DOJ watchlist order ay naharang sa tangkang paglipad patungong Singapore isang araw bago ilabas ang arrest warrant. Wala kaming natatanggap naman na wala na siya rito. Suportado naman ng Malacanang ang hakbang ng DOJ kaugnay ng dagdag na reward money. Bounty is always an inducement, Junlei, for people who know of the whereabouts to come out and testify. Ako si Lia Manyalac del Castillo, ang inyong saksi. Samantala, handa raw si dating House Speaker Jose de Venecia na tumestigo laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Kaugnay po yan sa kasong katiwalian na kinakaharap ng dating Pangulo na nag-ugat sa umano'y maanomalyang NBN-ZTE deal. Saksi si Rapi Tima. Magkatiket pa sila ng tumakbo noong 1998. Natalo si Jose de Venecia bilang Pangulo pero nanalong vice si Gloria Arroyo. Nang maupo na sa palasyo si Arroyo, naging matibay niyang kaalyado si de Venecia bilang House Speaker ng Kamara na paulit-ulit na sumalag sa mga impeachment complaint laban kay Arroyo. Pero ilang buwan matapos ang pagbulgar ng anak ni de Venecia, sa nalalaman daw nito sa umunoy nilutong NBN-ZTE deal. Back off! Okay. Napatalsik si de Venecia bilang speaker sa tulong ng iba pang kaalyado ni Arroyo sa Kamara. Ngayon, posibleng mag-cruise muli ang landas nila matapos sabihin ni de Venecia na handa siyang tumistigo umano sa kasong graft na hinaharap ni Arroyo sa Sandigan Bayan. Definitely, I would be willing to testify in order that we can ferret out
truth and justice. Sa nauna niyang pahayag sa House Committee on Justice noong 2008 at maging sa kanyang autobiography, sinabi ni De Veneciang saksi umano siya sa kung paano ang broadband project na dapat ay Build, Operate, Transfer project lang ay ginawang government-guaranteed project na popondohan ng loan mula sa China. Ngayon, hinihikayat niyang iba pang may alam sa proyekto na tumistigo rin. For Romineri, for the others, for all the others. Let us now take advantage of this great opportunity in our history. That we can also be like Singapore, a clean society. At sa iba pa raw na anyay may sala, mainam daw na umamin na. By and large, many of these accusations are true. And especially the pressure from her husband, Mike Arroyo, has hurt her. Has hurt her and has hurt her presidency. But that is why, everyone must now come clean. It's the decision of the speaker to speak out and share what he knows. So we expect him to share what everything that he knows about the ZT-NBN deal. Is there a conflict of interest with his son? We don't know. But since he professed that he wants to share, then let him do so. Itinangginan ni Atty. Mike Arroyo na may kinalaman siya sa umano'y anomalya sa NBN-ZTE deal. Ayon pa sa abogado ng mga Arroyo na si Atty. Ferdinand Topacio, kaya ng mag-asawang Arroyo na depensahan ang kanilang sarili. There will be a full-blown trial kung saan makikita po talaga sa pamamagitan ng testimonya at iba pang ebidensya kung sino po talaga ang nagsasabi ng totoo dito po sa bagay na ito. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Pinag-aaralan na House Prosecution Panel kung pwedeng kuning testigo ang ilang nakaupong maestrado ng Korte Suprema sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Dinedepensahan naman ng lead prosecutor ang ginawa nilang pagsasapubliko ng ebidensya laban sa punong maestrado. Saksi si Sandra Aguinaldo. Hindi pa pala tapos ang pambabatikos ng mga senador na tatayong judge sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona sa ginawang pagsasapubliko ng House Prosecution Panel sa ebidensya umano nila laban sa punong maestrado. Ang kopya ng deed of sale na magpapakita raw ng pagbili ni Corona ng mamahaling condominium unit sa The Fort sa Makati City. Sabi mo kay Topas, mag-aral muna siya. Naintindihan ba niyang ginagawa niya? Contempt tayo eh. May power yung Senado na to cite anybody for contempt. If they persist in making comments or making public yung mga ebidensyang hawak nila, I myself will put into a vote, bound sila ng rules ng impeachment. Nasa amin na, na-transmit na sa amin eh. At kanina, dumipensa ang lead prosecutor ng House panel na si Representative Neil Tupas Jr. sa ginawa nilang pagsasapubliko ng umano'y ebidensya. Aniya, wala raw silang nilabag dahil nasa articles of impeachment naman ang usapin tungkol sa properties ni Corona. May karapatan din daw ang publiko sa impormasyon. Yung sa sub judice rule, wala po kami linabag doon kasi hindi po namin pinag-usapan yung merito. Kasi yung rule lang naman na huwag mo pag-usapan yung merit. Ganun pa man, ayaw raw nilang makipagtalo pa sa Senado. Pwede naman ho kami mag-comply kung yun ang gusto nila until the trial proper kasi ilang araw lang naman. Hirit naman ni Supreme Court spokesperson Attorney Maidas Marquez, kaya naman sagutin ni Corona sa impeachment trial ang tungkol sa kanyang mga ari-arian. Sa mismong sagot ni Corona sa articles of impeachment na isinumite sa Senado, sinabi niyang ang Bellagio condominium ay binili raw niya ng hulugan at idineklara sa SALN. Ang punong maestrado naman ay hindi naman din naghihirap sa buhay dahil magmula nung bata yan sa Ateneo na nag-aaral yan, high school, college, law school, hindi naman mura magpaaral din sa Ateneo. Pinag-aaralan naman ng prosecution team kung pwedeng kuning testigo ang ilang Supreme Court Justice laban kay Corona. Sagot ni Marquez, pwede namang tumestigo ang isang Supreme Court Justice. Yun nga lang, may bagay itong hindi pwedeng sabihin. If ever na merong incumbent justice, dapat meron siya personal knowledge dun sa issue. May alam siya kasi dun siya sa loob eh. So hindi lang yung dokumento, kundi siya mismo alam niya yung nangyari. Diba, katulad ng mga deliberations nila sa kaso, let's say in kanilang en banc session,
Kasi ang end-bank session, walang ibang tao doon kung hindi silang 15 lamang. No? Dahil nga strictly confidential yung mga discussions. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, inilibing na sa kanyang hometown sa Concepcion, Tarlac. Ang aktor na si Tyrone Perez, 1 linggo matapos siyang matagpo ang walang buhay sa Valenzuela. Narito po ang report. Sa kapilya pa lang bumuhos ng emosyon ng pamilya ng aktor na si Tyrone Perez. Ang nanay niyang si Lucia ayaw umalis sa tabi ng labi ng anak. Maliban sa mga kaanak, naroon din ang matalik na kaibigan ni Tyrone sa Starstruck na si Christian Esteban at ang unang girlfriend niya sa showbiz na si Chari Pineda. Alam ko mahirap pero iniisip ko na lang nasa mas magandang lugar na siya ngayon. Mamimiss ko talaga yung genuine friendship ng isang tao. It's not fake kasi pasensya na sa lahat ng mga showbiz. Maraming plastika dito. Hindi siya plastic. Sa dami ng mga nakapaglibing, naging mabagal ang usad ng funeral procession. Pagdating sa sementeryo, lalo nang sumikip sa dami ng nais makasulyap sa aktor sa huling sandali. Ang mga magulang at kapatid ni Tyrone, walang kasimpait ang pagtamis. Dala na rin ng emosyon at sa init sa paglilibing, nahilo ang ama ni Tyrone. May kasabihang mas mahirap sa mga magulang na maglibing ng kanilang anak, kaya ang ama't ina ni Tyrone ganoon na lamang ang pangungulila sa kanya. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aking anak, sa kanyang libingan at lahat mga kamag-anak, kaibigan. Sa iyo naman anak ko, kung saan ka man naroon, sana masaya ka na. Para sa saksi, Rida Reyes, nag-uulat. Saksihan, mamaya. Ang kwento ng pamamanata ng isang eskultor na nakaukit na ng humigit kumulang 100 replika ng Poong Nazareno. Pagdedeklara ng 2012 bilang taon ni Tandang Sora, tampok sa Barangay Saksi. Batang lalaki, inatake po na isang tigres sa zoo sa Russia. At cake na may habang mahigit 700 metro pinagpiestahan ng libu-libong taga-Mexico. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.